mawawala ka. Saan niyo ba kami dadalhin? Iniimbitahan kayo ng presidente. Lahat kayo. Magbibihis muna kami. Hindi na kailangan yun. My God. Tita Alicia, huwag tayong pumunta. May mga balak ng mga hunta sa atin. Kailangan pa po bang kalad ka rin kayo dito sa bahay na ito? Ang po ni Presidente Salgado, ano nangyari dito? Tumawag po ang lola ninyo. Iniimbitahan silang lahat sa kampo. Binabawi na niya. Katatawag lang po sa akin. Nagkakamali kayo. Lola, totoo bang pinapakuha niyo si Tita Alicia dadalhin siya sa kampo? Ito ang kausapin na. Hello? Madam President? Hello? Anong nangyari doon? Mga bata! Sakay, bilis! Sino pa inaiwan natin? Saan na lang sa balugan? Nahabol na tayo. Hindi siya gagalawin. Ha? Paano si Rafael? Nagdaan mo ako ito pa isaw! Ano ba? Itiwan mo nga ako! Itiwan! Ano ba namin yung buhay ninyo? Kala nyo, hindi namin alam kung ano mga binabalak ninyo. Saan ka? Bilisan nyo! Ano ba? Ano ba? Ano? Sige! Ha? Nagbabalak pa kayong tumakas, ha? Wala kaming alam doon! Si Romina, apo mo ang kumakalaban sa iyo. Bakit ang apo ko ang pagbubuntunan mo ng galit? Malalaman ba niya kung walang nagsabi sa kanya? I didn't call him. Do you doubt my word? Oo. Merong isang pumyok na nakapaligid sa atin, kaya nailigtas ni Carlito si Rosa Camila. Romel, matakot tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi dun sa mga malayo sa atin. Okay, be that as it may. Haharap ka sa telebisyon. I-report mo ito. Only, idadagdag mo ang ulo ng iyong apo na mahuhuli ng militar, dead or alive. May alam na kami sa plano, di sana nakatakas na rin. Pwede kung gano'n, malas nyo lang. Marami na kayong pananagutan ngayon sa bagong gobyerno. Kayo ang maraming sasagutin! Dahil bawal ang ginagawa niyo sa amin! Wala nang bawal-bawal ngayon. Tatakas pa kayo. Bakit hindi nyo ba kami patayin ngayon pa lang? Sige. Gusto mo, ha? Gusto mong barilin ka namin? Kaya kong gawin yan. Sasabihin ko lang tumatakas kayo at makakalusot na kami. Gusto mo ba yun? Carlito, para saan ba yung sabog na yun kanina? Diversionary tactic din ng grupo ni Cesar. Nagsapala na kasi kami. Eh, bakit naman tayo nandito? May mga susundo sa inyo na makakasama namin at iatid kayo sa pier. Delikado na kasi kung ako magatid sa inyo eh. Eh, paano naman yung anak ko? Nasaan si Charlie? Nasaan na si Charlie? Sinusundo na. Bakit walang sumusunod sa atin? Ma'am Alicia, meron pong pumigil sa kanila. Sino? Mga kampi po mula sa loob. Paano si Rafael? Si Rafael, paano siya? Kaya mo, Rosa Camila, pag nagkaroon ng pagkakataon, babalikan na lang sila. Itinakas ng apo kong si Carlito Valiente ang ikatlong pamilya ni Leandro Montemayor na sina Alicia Salvacion at Rosa Camila Palma. Dahil dito, ipinag-uutos ko sa militar na dakpin silang lahat, kasama na ang aking apo, dead or alive. Okay, thank you very much. That will be all. Thank you. Thank you. Ngayon ko nararamdaman ang bigat ng kalooban ni Leandro nung gawin niya ito para kay Alberto. Well, I guess you have to pay the price for it. Ginusto mo yan eh. Hindi sa ganitong paraan. Nakuha mo pa rin, kaya pinagbabayad ka pa rin. Ikaw, Asturias, kailan mo pagbabayaran ang mga nakuha mo? Bago pa man nakuha ito, nakapagbayad na ako sa pamilya ng mga Montemayor.
Guada, bumalik ka na. Wala na akong kakampi. Nag-iisa na lang ako. Kung mawawala ka. Charlie! Ay, Tito MJ! Opo, Emil, sumama na kayo sa amin ulit. Hindi pwede, Alice. Hindi tayo dapat magsama-sama. Mas madali tayo matutuntun. Hindi, sumama na kayo sa amin. Pagkakataon niyo na rin to para tumakas dyan. O, sa Camila, wag mo na kami piliting sumama. Dito na kami kay Carlito. Carlito, ikaw nang bahala sa mga pinsan ko, ha? Yes, kabat. Mag-iingat kayo, ha? Ikaw mag-ingat. Mag-ingat kayo naman sa kanila. Charlie. Carlito, alam kong masakit itong hihingiin ko sa'yo, pero please, tulungan mo si Rafael. Iligtas mo siya. Iligtas mo ang asawa ko. Charlie, you take good care of yourself, okay? And you listen to Mommy. You pray for Daddy, okay? Bye. Oo. Sige na. Tayo na. Salamat, Carlito, ha? Ingat kayo. Ingat kayo, ha? Sige. Ingat ka. Tayo na. Dali! Pasok na, anak. Pasok na. Alicia, salamat at mayawa ang Diyos. Dad, si Rafael na huli, tapos si Mang Panfilo at si Ate Amanda. Hindi sila gagalawin ni Romina. Binalik na ang television at communication. Pero kailangan din natin silang iligtas, di ba? Gagawa tayo ng paraan. Pero ang mahalaga, ligtas na kayo at magkakasama na tayo. Dad, si Carlito pong tumulong sa amin makatakas. Alam ko. Pero ngayon, ang mismong lola na rin niya nagpapahuli sa kanya. Dad, please, tulungan niyo si Carlito. Kaya ni Carlito ang sarili niya. Noong pa man ay alam ko na yon. At alam ko rin, kung may lalaking papalit sa akin sa puso mo, walang iba yung kundi si Carlito. Kaya siguro ako galit sa kanya. Pareho lang kami. Bakit ba pati ako nadamay dito? Siguradong lola ni Carlito may pakanahan yan para makaganti. E di ma-stop naman tayo sa Manila. Stricto na naman daw ang pier ngayon. Palagay ko, boss, mas maiging ang magpahinga na lang muna tayo. Hindi rin tayo matatahimik. Hindi lang ito pag-iiganti ngayon. Hinahabol na tayo ng batas. Kailangan umalis tayo sa Manila. Masyado na sumisikip ang lugar na ito para sa atin. Paano nga? Anong gagawin natin? Dead or alive ba nakapatong sa ulo mo ngayon? Carlito, tingnan mo, buong Maynila meron ito. Ito pa, oh. Alam mo, natakot na kami, kaya kami nagbataling umuwi. Carlito, pinaghahanap ka na talaga. Ano ka na? Oo nga, Carlito. Paano ka na? Kumata na ibang lugar. Ano ba ang gagawin mo? Halika, kumata na ibang lugar. Saan tayo pupunta pagkatapos? Somewhere safe. May ligtas na lugar pa ba dito? Ewan ko, nagugulan ako. Tulog mo yan, Carlito. Gugulo pa bukas. Nararamdaman ko. Carlito, naiintindihan ko ang sinabi ni Cesar. Nararamdaman ko kung ano gusto niya sabihin sa'yo. Pero gusto ko ba? Ano nga ba ang gusto mo? Ba't niyo ba ito ginagawa sa amin, ha? It's not our fault. Well, it's not our fault either. Do you recall the time in San Dionisio, Amanda, when I asked you what your plans were? Yes. I said no. Masaya na ba kayo, Attorney Asturias? Hindi ako nakakulong. Ba't mo ito ginagawa kay Daddy? Ba't pati kami napaparusahan? You're just a pawn in this game of war. So with you, Panfilo. Makakalaya pa ba kami dito? Huwag ka nang umasa, Panfilo. Makinig na lang kayo kay Amanda.
Hindi na kayo magtatagal dito. Kapag nakatakas ako, Uunahin mo ako. Patutumbahin mo ako tulad ng trabaho mo na dati. Gaya ng sabi ko, hindi na kayo magtatagal dito. Ano ibig sabihin? Papatayin niyo kami. Bakit? May alternative ba bang iba? Mami, magkakagyera na yata. Huwag ka mag-alala. Safe tayo rito. Yan na lang ba lagi iniisip mo? Kaligtasan natin? Paano si Amanda? Paano yung asawa ko? You think I like this? No, I don't like it. But I know war. Kahit mamatay ako dito ng worry about my children, wala naman akong magagawa eh. Eh ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagtatago? Kung talagang mahal mo si Lucinda... Yun na nga iniisip ko eh. Babalik ako ng Maynila. Hanapin ko si Lucinda. Mamamatay ka niyan. Mami, lagi kami nagkakalayo. Palagi siya nalang naghahanap sa akin. May wala na akong galit sa pamilya niyo, malibang kay Alberto. Dapat naman siguro ako maghanap sa kanya. Pastor, ngayon alam ko kung bakit lagi kang ipinaglalaban ni Lucinda. Nagsasalita ng simbahan tungkol sa ating mga aktibidades. at wala naman silang magawa. Huwag silang hara-hara dito. Pati sila, ipapasirado ko sila. Alam mo, sobra na ang ginagawa mo. May mga detainees, wala namang formal charges. Ang mga human rightists, gumagalaw na naman. And who cares about them? You tell me. Who cares about them? You? Ano unang ginawa mo nung niluklok ka namin dito? Pinahuli mo si Alberto Montemayor para ka makagante? May kasalanan siya. May kasalanan silang lahat! And look what's happening now. Within the military itself, may mga faction, very restive na sila. Ang hina-hina daw ng ating pwersa. Isang malita isla, hindi natin masakop-sakop. Yan ba ang talagang gusto mo? Ang girahin ng San Dionisio? Ginawa ko na! What? Ginawa ko na! You see, you don't keep in touch. Nagbigay ako ng ultimatum. Iko-court martial natin si Amanda. You're inciting a civil war. Oh, yes! That's what this exercise is all about. A full-cycle civil war. Nang sa ganon, malinisan natin, mahugasan natin ang ating mga isip, pananaw at puso bilang bayan. Dapat yata palakasin natin alyansa. At dapat mailigtas natin sila Rafael. Pare, suicide yan. Ito ang gusto ni Rosa Camila. Ikaw, Carlito, ano bang gusto mo? Nawawala na rin ang katarungan sa atin. At kung mailigtas natin si Rafael, may konting katarungan ba tayong makukuha? Oo! Carlito, hindi magtatapos ang laban sa pagpapalaya kay Rafael. Alam ko yun. At hindi lang si Rafael at Amanda ang nakakulong. Buong bayan nakakulong. Naintindihan ko rin yun. Pare, mag-isip ka nga. Ibang laban to. Naintindihan ko lahat. Magaling. Dapat mo na siguro makilala ang iba nating kasama sa laban na ito. Kung mawawala ka. Bakit pinadadaan pa sa iyo ng mga Amerikanong yan ang nais niyang paratingin sa amin? Bakit ayaw sila makipag-usapan ng harapan? Well, obviously, dumidistansya sila sa military junta. Nagkakaroon ng image problem ang bagong gobyerno. Ma'am, naglagay na tayo ng mga civilian components sa machinery. Ano pa ang gusto nila? Well, sa balak ninyong paglusob sa San Dionisio, hands off sila. Ayaw nila makialam. Well, that's a form of tacit approval. Para nilang sinabing, bahala na kayo dyan. Are you ready for the consequences? Yes. And the only consequence here is the defeat of Leandro. Totally. Yeah, but Leandro still has a lot of followers. Baka magkaroon ng civil war. Yeah, but habang pinapabayaan naman natin ito kanyang pangungutya sa bagong gobyerno, duly constituted government, lumalabas naman na ang hina-hina natin. At lalo na ako. Ano ako? Tungaw? Eh, baka naman madaan pa yan sa mabuting usapan. Well, pag pinayagan natin yan, another big consequence is we are sending out the wrong signal to the people. Akalain nila na mahina tayo, that we don't have the balls to carry through. Before you know it, meron na dyan ng mga kusin-sinong faction, pati tayo. Sisipain na lang nila. Well, para sa akin, habang hindi umaaklas ang taong bayan laban sa junta,
Ibig lang sabihin nito suportado nila ito. Now, kung they feel what is good for the junta must be good for the country. Then there's no argument. That's it. Durugin si Leandro. Now! Inaamin ko, pamilya namin na may kasalanan kung ba't nagkakagulo ang bansa natin ngayon. At gusto ko itong ituwid. Tulungan niyo ako. Naaamoy ko sa hangin na magkakaroon ng giyera sa bansang ito. Giyera sa pagitan ng dalawang paksyon na nag-aagawan sa posisyon. Tayo naiipit. At hindi tayo dapat gumitna. Mas marami ang mga may ayaw ng giyera. Kaya dapat tayong lahat ang kumilos para hindi ito matuloy. Tayo ang talo dito. Pero sino nga ba ang tunay na kalaban natin? Ang gobyerno ba ni Romina Salgado o ang grupo ni Leandro Montemayor? Hindi tayo gigitna, pero hindi rin tayo tatahimik. Pero gagawin natin lahat para hindi matuloy ito. Kung kinakailangan harapin natin ang panganib para maibalik sa bansa na walang kapayapaan, gagawin natin. Binibigyan ko ng 48 hours si Leandro Montemayor upang isuko ang bayan ng San Dionisio. Pagkatapos ng takdang oras, ang kalahati ng Philippine Army ay lulusubin at tatakpin silang lahat, patay man o buhay. At pagkatapos pa rin ng 48 hours, sina Amanda Montemayor, Rafael Palma at Pamphilo Vibor ay haharap sa court-martial on charges of rebellion. Giyera ang inahanap ng huwad na gobyerno ni Romina Salgado. Giyera na dadalhin dito sa pinakamamahal nating bayan. Papayag ba tayo? Hindi! Papayag! Magkakamatayan muna! At handa kong manguna sa giyerang yan! Para sa bayan, para sa kalayaan. Ano? Lalaban ba tayo? Lalaban! Ipagtatanggol natin ang San Dionisio! Ipagtatanggol natin ang buong Pilipinas!